Wow! Ayan, nandito na po tayo sa Meralco Avenue. Ayan po, ating natuklasan. Diyos ko, Panginoon. Bansong Cedars, nandito po tayo sa gilid ng Ilog Pasig. So mayroon po tayo na diskubrihan sa pamumuno ni Bongbong na talaga palang sugos siya ng Diablo na para papagsakin ng ating bansa. Nagpinangurakot, nagpinan ng mga Shabu dahil sila ay utos ng Diablo o Satanas. Ang sugo na angil ang ni Duterte. Kaya puksain ni Duterte ang makasamaan dito sa Manila. So panoorin na lang ang buong video na ating biyahe sa ating pagkwento, sa ating natuklasan. So ito ating intro sa ating Facebook page. So ito ang ating intro sa ating YouTube channel, Barry is Berba Crusaders Vlog. Aurora, Cubao, Quezon City, Philippines ay laging traffic po ito dito. At atin ipakita sa inyo kung anong nangyayari. Sa oras na to. Medyo flat po tayo. Parang bagal tumakbo itong bike. Bagal. Bagal siya. Yan po ang nakikita natin sa video vlog. Mayroon mga ilan na mga private vehicles na nandyan sa mga bike lane. Siya nga pala parang meron tayo nasagop na balita na yung first family ng si Makoy, si Bangag ay tatakas daw sa ating bansa. So mayroong dalawang MDA. Yun ang ating nasagap na balita na tatakasan nila yung malaki nilang kasalanan sa ating bansa. Hindi pwede nila takasan yan dahil malaki ang nawawala na pera sa ating bansa. Trilyones sa kada taon. Trilyones ang nawawala na pera mula ng pag-upo niya hanggang ngayon. Ito mga congressman din na maano sa akap. At nagsusolo na yung impeachment para ilihis lang nangyayari po sa ating bansa. Na malaki po ang problema ng ating bansa kahit nga kakasadahan walang solusyon na sa narinig natin. Narinig natin sa may impormasyon at nakita natin at naririnig natin ay malaki po ang posibilidad na
Nagtatakas nga sila. At sila po talaga ang may kagagawa ng corruption sa ating bansa. Congressman, may makasabot ng congressman, kaya dinidiin nila sa Inday para sila ay hindi pagbalingan ng matao, na hindi sila ay matakpan ng kanilang corruption na ginagawa. Totoo pala yan. Kaya dapat i-impeach na si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta Marcos at ang first family at ang speaker at mga kasabot pa nito, dahil ito'y trilyones ang hinurakot nila sa kaban ng bayan ng ating bansa. Kaya pala inaano sila Inday para takpan ang kanilang kasalanan. Diyos ko. Ganun pala. Diyos ko. Ganun pala yan. Para malihis ang sitwasyon ba na nangyari. Para magkati-hati ang opinion at ang pag ano ng tao na kung ano nangyayari. Ayun pala, kabebasong considers totoo, positive na sila nga anong urakot at kasabot sila Martin Romualdez. Positive. Delikado ang ating bansa magkaganon. Kaya kumilos na tayo mga kababayan, mga kaberbasong crusaders. Kumilos na po tayo bago mahuli pa ang lahat. Mag-rally na po pagkatapos ng bagong taon. Kaya uuwi ako sa aming probinsya, sa Bariis, Ibirang Biliran. Uuwi po ako dun. Doon ako magpupukus. Totoo ito, positive. Hindi lang ito hakaka. Totoo po ito. Nang ito, ang Camp Aguinaldo ay pumalig na kay Vice President Inday Sara Duterte. At ang PNP ay hati. Pero ito ay papanig na rin sa ating Vice President. Kasi wala nang kwenta ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Number 1 ay wala ang project. Ang traffic sa EDSA ay walang solusyon. Walang mga MMD enforcer. Walang mga highway patrol na nagpapatrolya, at walang mga kapulisan nagpapatrolya sa mga kapaskuhan. Ipakalat ang mga kapulisya sa buong Maynila at sa buong Pilipinas. Walang ganun. Kaya nangyayari po ay walang kwenta dahil pinupukusin pangrakot na trilyones na pera ng ating taban. Pinarakot si
Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, at si Lisa Araneta Marcos and the first family. Kaya pala panilabas sa ibang bansa ang first family. Dahil trilyones ang napoposit nila na pera. Na dinideposit sa ibang bansa. Yung pera natin ng kaban ng Pilipinas tinunakot na. Diyos ko po. Kaya kumilos na po tayo. Huwag natin hintayin na makatakas ang mga Marcos sa ating bansa. Ikulong pati House Speaker Martin Romualdez, ipangulong yan dahil sila pala ang nagpapahirap. Kaya pala nagsisiksik na maging presidente. Linigawan nila si Inday na maging vice president dahil ginamit nila ito para makabalik sa posisyon dahil meron silang plano na mangkuha ng kayamanan ng ating bansa, ng pundo ng Pilipinas na pera. Kaya mga kapulisan, huwag kayong maging tanga. Hinto lang po kayo. Bantay na bantay kayo sa It's a Shrine. Diyos ko, Panginoon, ito'y hindi pakaka. Totoo po ito natin na nakuha ng impormasyon. Dahil ako isang nagsasaliksik. Ngayon, kung hindi kayo maniwala, magsaliksik po kayo. Dahil lalabas po yan. Walang lihim na hindi nabubulgar. Ika nga. Kaya kayo ng mga vlogger, huwag kayong maging unghang, mga wala kayong nalalaman. Kawawa kayo dahil natuto lang tayo. Tatanggol kayo sa mga ganyan. Jesus, Diyos ko po, ito ay nasagap natin na maganitong sitwasyon po. Kaya panahon na po na lahat ng mga Pilipino ay tanggalin na si Bongbong Marcos. Oo, sabihin nila si Duterte ay ganun. Pero ano ang ginawa ni Duterte? Maraming project para sa kinabukasan ng ating bansa. Maraming nangyari. Subway project. Sisilix, nakita natin Sisilix, ang gandang tulay. Talo pa San Francisco, California, America, USA. Natalo pa yun ng kagandahan ng Sisilix. At marami pang ibang mga malaking infrastructure or malalaking mga project na hindi ito'y natapos ni panahon na panungkulan ni President Duterte dahil nga sa 6 na taon lang ang pamanunungkulan ng presidente dahil yan ang nasasaad sa batas. Kaya yun ang sumunod, si Bongbong na walang kwenta, walang nagawa, puro biyahe dahil nga pala ito yung pera na trilyones ay dinadala sa ibang bansa. Kaya pala sila ay panay punta ng ibang bansa. Kunwari na sa akap dahil yung akap po ay kinakaltasan po na yan na pera. Tapos ang papadingan sa mga congressman, house speaker at ang presidente. Iyon po ang katotohanan natin, nakuha na impormasyon, na totoong impormasyon. So nandito na po tayo sa It's a Shrine sa Ortigas City, Pasig City, Metro Manila, Philippines.
So, nandito na po tayo sa isa shrine. Ang mga pulis dito nagbabantay. Huwag na kayo magtiwala sa mga Marcoses. Natuto lang kayo. Diyos ko, bantay kayo ng bantay. Anong binabantayan nyo dyan? Yung gusto kayong tulungan din na hindi kayo mauto, maloko. Sus, Ginoo. Kami na mga sibilyan na nagpapasildo, mamamayang Pilipino ang nagpapasildo. Kaya itigil nyo na yan ang ganyan paghigpit sa peace rally sa EDSA Shrine. Dahil yung nagpa-peace rally na nagsasagawa ng peace rally ay kakamping nyo yan. Kakamping nyo yan. Kundi ang kalaban natin, yung mga Diablo na sugo nila Marcos. Yan po ang totoo. At yun rin ang aking nakuha impormasyon. Isa po silang Diablo, demonyo. Kaya pala sila nagpapahirap sa ating bansa dahil sugo sila ng Satanas. Nagkukunwari na sila'y tao. Totoo po ito. Diyos ko po. At ang mga vlogger naman, pinapalakas nila si Bongbong na ganito ang kayamanan ng mga Marcos. Wala po. Wala pong kayamanan. At pinapagita yung mga papel kay Imelda. Hindi po yung totoo. Papel po yun na walang nilalaman ng mga gold. Hindi patunay po yan na may gold. Kasi ang gold ay ito'y pagmamayari ng ibang bansa. At sa atin mga gold reserve ay kaunti lang. At dito'y nilagay sa ating bansa sa pananakop ng mga dayuhan. Dito na po tayo sa Meralco Avenue. Ayan po, mga tinatuklasan. Diyos ko, Panginoon. Kaya pala yun ang nangyayari. Kaberbosong Crusaders. Ito'y hindi po ito content po. Hindi po ito for content. Totoo po ito para masagap po kayo ng informasyon. Nagbabalat kayo po sila na isa po silang mga Diablo na sugo ng mga pagkorupsyon sa ating bansa dahil sa pagsasabu. Kaya ganun sila inutusan na mangurakot dahil mga pragsabo nga sila kasama yung asawa niya. Kaya yun nagagawa nila na lantaran ang pangurakot at kinakaltasan ang mga ahensya ng gobyerno para doon sa kanila na bawat lumalabas sila ng ibang bansa, bit-bit yung mga kinakaltas ng mga pera at inilalaan rin sa ibang ahensya. Ganun po ang nangyayari po sa atin. Kaya maniwala po kayo. Kawawa po tayo nito. Kaya mag-rally na po tayo para din po ito sa atin lahat. Dahil pag makaalpas tayo nito, sabihin nila si Duterte ang hindi, kundi si Duterte ang sugo ng Panginoon na puksain ang mga kasamaan dito sa Pilipinas. Pinupuksa niya na para mabawasan yung kasamaan sa Pilipinas. Dahil yan nga ang sa Biblia
na mayroong isang mandirigma na maging pinuno ng ating bansa na pupuksa sa kasamaan sa pamamagitan ng pagsasyabu, dahil ito'y kampo ng kadiliman ang pagsasyabu, dahil magiging isa silang sakop ng kadiliman o diablo pagsasyabu. Totoo po yan. Kaya yan ang malahing Duterte ang silang sugo ng pagpuksa ng kasamaan sa ating bansa. Yeah, ito'y tinatawag lang kamay na bakal. Diyos ko po, panahon na po, kumilos na po tayo bago mahuli ang lahat. Katapos ito ng New Year, ang bagong taon. Ito po ay hindi to kwento-kwento lang po, katotohanan po ito. Diyos ko, hindi niyo po alam, dito sa Philippines, sa Manila, hindi nababahala yung pagtraffic na labas kahit magka-talabang, dahil nga sa sila nagmaniobra sa mga katauhan dito sa Manila, mga diablo. Kaya malalakas ang loob, ganyan. Kaya pala, Diyos ko po. Nandito na tayo sa FBI, Pasig City. Dito Manila, dito yan sa may Eastwood C5. So katatapos pala natin ang vlog at ating natuklasan. So maraming salamat po. Ang sabi ko po sa inyo ay ito, ang mga Marcoses ay sugo ng kadiliman at diablo, dahil pumalit ang mga Shabu dito sa ating bansa. At ang asawa niya ang siyang naghahasik ng reyna ng Shabu, ng kadiliman dito sa ating bansa. Kaya ang nangyayari po ay totoo po ito. Sana po ay hindi mahuli ang lahat. So maraming salamat po sa inyo, na sana ay mag-rally na po tayo para mag-resign na si Bongbong Marcos. At tuloy natin na nakuha ng promotion ay tatakas ang buong pamilya. So wag natin pentulutan na tumakas ito, dahil sila ang diablo ng Pilipinas. So maraming salamat po sa inyo, OFW, at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. At subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Barry Isbilvos Vlog, at mag-follow din kayo sa ating Facebook page, Barry Isbilvos Vlog, at mag-follow din kayo sa ating Facebook account, Chaplo Junior. So dito na lang tapusin po natin ang vlog. Saan man tayo sa lapalap ng digdig at dito sa ating bansang Pilipinas. God bless and bye-bye! Are you crazy, motherfucker? Oh, I like it.